Mga viewers, subscribers, followers, at mga damador, mabuhay kayo. Welcome to my program na The Secret Victory in Damagave. Dito, sa ipapakita ko ngayon, ay yung part 5 na ng opening time ng 115 versus 150 na. Part 5 na tayo. Kakapakita ko pa lang to sa live, kanina lang. Kaya yung part 4 nandoon makikita, at dito rin sa YouTube ko makikita yung part 5. Kung medyo nalilito kayo na parang patlang-patlang yung mga part, punta lang kayo sa Facebook page sa account ko na Alfonso Calano. Makikita nyo doon yung ibang part ng variation na pinapakita ko dito sa YouTube. Kasi nagla-live ako dahil sa kakulangan doon sa mag-e-edit ng sa YouTube ko. Kaya dito ko na lang ipinapakita yung ibang part sa live. Ngayon naman, doon sa YouTube, matatagpuan nyo rin. Kaya kung ano yung nawawala, punta lang kayo sa Facebook page. Makikita nyo yung mga karugtong ng part. Kaya mga kadama, maraming salamat din sa inyo sa pagsubaybay dito sa programa ko. Kaya opening time na naman tayo dito sa 115 versus 150 na. Malayo-layo na tayo. Part 5. Kaya umpisahan ko na mga kadama. 115 tayo. Sumubo siya ng 115. Kumain na naman tayo ng 15-1. Kain siya ng 5-15. 4-16 tayo. 9-5. 2-14 tayo. 5-1. 16-13 tayo. 3-14. 5-1 tayo. Dito nga, inumpisahan muna natin dito sa part 1. Dito sa nag-116. At ito naman yung part 2 sa nagpo-14-15. Sa part 3 and 4 and 5, marami kasing na variation na lumalabas dito talaga. Ito, mas marami talaga dito. Kaya dito tayo mas magko-concentrate sa part 5 talaga hanggang part 6, part 7. Dito, marami talagang kapupuntahan ng tirahan. Kaya ito, dito rin nagpunta yung part 3. Ang isinagot natin dyan, nag 7-2 lang tayo. Dyan, ang isinagot niya dito, 116. Kaya nag 313 tayo. Kumain siya ng 15-3 at kumain tayo ng 8-14. So, imbis na pabayaan niya yung kainin, dito sa part 3, ginanon niya lang eh. Kaya doon sa part na yon, madali tayong nakatapos. Dito, sa tumatakip dito, maraming mga variation na naiiwan. Kaya ito na rin yung part 5 na nag 6-1. So, same as din, gaganon din tayo. Magsi 16-4 siya. Tsaka tayo babalik ng 15-14. After na kumain niya ng 216, kakain din tayo ng balik 13-1. Ito na. Dito nga, sinabi ko, posibleng ititira niya rito 7-2. Tayo naman, tumira tayo ng 115, sinagot tayo ng 8-3. Kaya nga sinasabi ko dyan, masamang lansihin ng maaga. Dahil nandoon pa uli yung sinasabi ko nga 11. Kaya hindi natin yan nilansi. Tumira tayo ng 9-5. Tumiming tayo ng 9-5. Tumira siya dito ng 313 sa part 4. Kaya tumira tayo ng 12-8. Ngayon, dito sa part 4, tumira siya ng 11-7 dahil sa pag-aakala niya na hindi na siya malalansi dahil wala na interest dito. Tsaka siya tumira ng 11-7. Ito yung part 4. Diyan sa part 4, nakita nyo, pinakain natin hanggang sa nauwi dun sa parang puzzle. Ibabalik ko lang. Hindi na tayo pupunta dyan dahil part 4 yan. Ito ang posibleng puntahan naman natin
itong umaatras naman. Yan. Siyempre, posible kakain tayo ng 15-1 at saka kakain din siya ng 16-6. Ngayon, tatiming lang tayo ng 5-1. So, marami na siyang binabawal na tira dito. Ito, bawal na to. Yan. O kapag nag 9-5, hindi natin siya lalansiin. Kasi magkakaroon lang siya ng pagkakataon pa na lumuwag at saka magkakaroon pa ng balance lang sa pitcha yan kahit lansihin natin kasi mapapatay yung dama. Pag pumunta siya rito, ang best move natin, pakainan ng 16-14. Diyan siya, diyan tayo sa part na yan makalalamang. Basta pumunta ron. So, balikan na lang natin yan mamaya. Ito ngayon ang itinira niya dahil magpapantay lang ang pitcha. Diyan sa part na yan, susubuan na natin siya ng 116. Kakain siya ng 13-1. Kakain tayo ng 6-2. Dumalawa tayo. Kumain siya ng 6-14. Titira lang tayo rito ng 14-15. So, choices niya na kung anong isusunod niya dyan. O, bawal na ito. Kasi meron na tayo nakaumang na lanse. O, makatuwid. Hindi niya ititira yung 9-5. Ititira niya naman tong 14-16. Pag nag 14-16 siya, dito lang tayo sa 215. Pag 215 natin, tsaka siya titira ng 9-5. So, sa makatwid, wala na yung lanse. Ngayon, tatiming lang tayo ng 8-3. Kumbaga, tinatakot natin siya na para umatras. Kasi kung hindi pa siya atras, malalansin na naman siya. Titira siya ng 5-1, umatras siya. Yan. Titira lang tayo ng 3-14. Dito sa part na to, walang nalansi sa tirahan. Pero hindi naman tayo magpapadaig sa posisyon. Kung tutuhanan nga, ahead tayo rito sa posisyon. Kita naman natin. Kumbaga, ang tira niya napoporsoso na. Kumbaga, nasasagot na ng mga tiyempo natin na magaganda. Ayan, pag nag-11-6 siya, pipilitin na natin siyang dito ng sumubo. Pwede tayo mag 14-16, mapipilit na natin yung pagsubo niya rito. Oh, ayan. Dito tayo sa 14-16. So, kung hindi niya isusubo to, tayo ang susubo. Ibig sabihin lang, lalamang na tayo sa posisyon. Kung dito naman siya titira, dito lang tayo titira. 15-1. Pabayaan na natin siya kung pumunta siya dyan. At least, tayo naman ay malapit na sa damahan at saka lalamang tayo sa posisyon. Ayan. Kung sumayang siya rito, wag na natin isubo, dito na tayo sumabay. Kakain siya ng 4-14, kakain lang tayo doon. So, makatuwid, mapipilitan siyang bumaba at saka sasayangin lang natin siya sa uno. Sa makatuwid, talo. Ayan, balik natin. Anong posibleng ititira niya? Halimbawa naman, sumubo siya. Ayan. Dito naman tayo sa part na sumubo. Ayan. Pagkatapos niya sumubo dyan, 13-16 lang tayo.
Posible siyang magpalibalde. Pwede siya magpakain ng 2.6, 2.14. Pwede rin siya magpakain ng 2.15. Nasa choices na ng itim yan kung anong posibleng ititira niya. Kung halimbawa, hindi nagpakain, dito lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa damahan. 16.4 lang tayo. At saka dito lang siya. 4.5 lang tayo. Ngayon, sinayang tayo ng 2.14. Saluhin lang natin ng 11.6. Kakain tayo. So, wala nang ibang choice kung hindi tumira siya ng 16.1. Nanakawin natin, dadama tayo. Ibibigay niya to at dito siya pupunta. Isa-sacrifice na natin yung dama. Siyempre, talo. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ko na kung tayo ang susubo ng 16.14. 16.1. 2.45. 2.4. Ayan. Sabihin lang, hindi niya pinakain to ng 6.1 o hindi siya tumira ng 10.5 kasi kung titira siya ng 10.5 dito nga tayo pupunta. So itong itinira niya, hindi niya pinakain yan. Itong itinira niya, tayo magpapakain. Sa makatuwid, pakain tayo ng 16.1, kumain siya ng 6.16, kain tayo ng 13.1. Kapag dyan siya pumunta, pwede na tayo mag 11.6. Yan, pwede na natin siyang patrasin. Pero kung hindi naman siya umatras, dito siya. So, ito na ang best move natin pala. 1.6 sa makatuwid. Choices niya na kung saan siya magpapakain. Kung dito, kakain tayo dito, kakain siya rito. Kakain tayo rito, dito siya. Dadama lang tayo. So, ipakain niya man to, talo pa rin. Kung gumano naman, tsaka tayo pumunta sa cross, tatakip lang siya, timing lang tayo rito. So kahit saan sumuot, talo. Meron pa bang natitirang variation? Sige, silipin lang natin. Ayan. Ayan yung pinanggalingan ng posisyon. Kung siya yung sumubo, nag 13-16 nga lang tayo ngayon. Kung hindi naman siya sumubo, dito lang siya nagpunta. Diyan, sa part na yan. Diyan lang siya nagpunta.
Dito lang tayo, 11.6 lang. So, kung papakain niya naman yan, okay lang kasi yung una, dibal din, mapupunta siya sa dulo, ahead na tayo. Ngayon, halimbawa, dito siya tumira sa 10.5. Sisingit lang tayo rito. 15-14 lang. Kapag sumabay siya, okay lang. Nandoon na tayo, mas una tayo sa damahan. So kung iilag naman siya dyan, pababayaan lang natin kainin. Dito lang tayo pupunta. Kakain doon, kakain doon. Dito na naman siya. Timing lang tayo rito. Pagpunta niya sa 12H, sayangin na natin. So, makatuwid mga kadama, talagang hanggang dulo, pinahirapan talaga nito yung second move dun sa opening na ginawa natin. Ibig sabihin, pabor lang talaga dun sa pinakita natin tira ang mangyayari dun sa first move natin. Maganda na naman yung pinakita natin tirahan. May panalo na naman tayo doon dahil nakita naman natin yung mga maski doon sa part 4 doon sa live, ganun din, nauwi nga sa puzzle yung panalo natin doon. Pati na rin dito sa part 5, maganda rin naging resulta ng tirahan. Kung sakaling lumagpas yung tira na yon, hindi pumunta doon, dito naman pupunta yung tirahan sa part 5. At least nakita natin yung magandang kahinat na nung tirahan. Lamang talaga tayo. Abangan na lang natin yung part 6 at saka sasalain din natin kung hanggang saan pa yung mga natitirang tirahan na pwede nating solusyonan. O kaya mga kadama, sana nakadagdag na naman sa kaalaman nyo yung mga variation na ipinakita ko. At mabuhay kayo sa ulitin sa pagkikita natin muli. Mabuhay kayo, salamat. Sige, see you soon.